inyong tagapagbalita, Balita Alas 4. 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 Magandang hapon, narito na ang ating balitang alas 4 para sa araw na ito ng Huwebes. At para sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita, senatorial slate at tambalang Poe Escudero inilabas na. Palasyo, walang debate, okay sa tax recut review. PCG, mabilis ang biyahe ng mga barko dahil wala namang sama ng panahon. DOST at Pag-asa, haze-free ang Pilipinas. Comelec, Kaso versus Po, re-resolbahin sa darating na Disyembre. Samson sa DOJ, itakda ng hearing versus Iglesia ni Cristo, Sangguniang. Training modules ng DILG, handa na. Paglilinis sa mga sementeryo hanggang ngayong araw na lamang sa Metro Manila. NDRRMC naka-alerto pa rin para sa Undas 2015. House probe versus tanim bala sa Ninoy Aquino International Airport. Ilang sibak na pulis sa rubber boat scam umapila. China sa US dapat umanong mag-usap ng walang komprontasyon. Para naman sa ating balitang sports, ipagdasal di umano ang mabilis na recovery ni Ranedel ay naman sa assistant coach ng Talk and Text. Siyam na bansa kasama ang Pilipinas sa bid para sa hosting ng FIBA Olympic Qualifiers. Yan ang mga ulo ng mga nagbabagang mga balita para sa ating balitang alas 4. Balita Alas 4. Balita Alas 4. Balita Alas 4. At narito na tayo para sa ulo at mga detalye na rin ng ating mga balita. Promoted na bilang 1-star general si Eastern Police District Commander Chief Superintendent Elmer Javias na nakagirian ni Vice Presidente Jejomar Binay ng isilbi ng DILG kasama ang PNP ang suspensyon ni dating Makati City Mayor Junjun Binay. Kasamang na-promote ni Javias sina Deputy Director General Francisco Uyami, ng PNP Directorial Staff na promoted ngayon bilang 3-star general. Promoted na rin bilang 2-star general si National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Police Director Joel Pagdilaw. Tiniyak naman ang Commission on Elections na maglalabas ito ng desisyon sa disqualification case laban kay Senador Grace Poe bago matapos ang taong kasalukuyan. Ay kay Comelec Commissioner Arthur Lim, kailangan nilang tapusin ng maaga ang nakasampang kaso sa Comelec, ngunit alinsunod naman sa tamang proseso. Maaari niya maglabas sila ng kapasyahan sa kaso ng Senadora sa kalagitnaan ng buwan ng Disyembre. Nabatid 3 disqualification case ang inihain laban kay Poe sa Comelec matapos itong maghain ng certificate of candidacy para tumakbo bilang Pangulo. Samantala naman, hihilingin ng kampo ng dating Pasugo Editor at Iglesia ni Cristo Minister na si Isaias Samson sa Department of Justice na itakda na ang pagdinig sa mga reklamong isinampa sa 8 miyembro naman ng Sanggunian. Para kay Samson, sapat na ang 1 buwan para makabuo ng panel of prosecutors ang kagawaran at masimulan ang preliminary investigation sa kasong serious illegal detention ang inihain nitong reklamo naman sa DOJ. Matatanda ang inakusahan ni Samson ng mga INC Sanggunian members ng sapilitang pagkulong sa kanya sa compound, pananakot at pagbabanta sa kanyang pamilya. Kabilang sa mga kinasumo ni Samson sina Maximo Bularan, Rodelio Cabrera, Radel Cortez, Eranio Codera, Rolando Esguera, Matusalem Pareja, Benvenido Santiago Sr. at Attorney Gleserio Santos Jr. Inaasang maihahain naman ng kampo ni Samson ang mosyon sa DOJ mamaya o bukas. Ang reklamo ng dating Pasugo Editor ay hindi nalalayo sa aligasyon ng na-rescue na dating ministrong si Roel Minorca II. Balita Alas 4.
Balita a las 4. Balita a las 4. Samantala sa hiwalay namang balita, magtataas ng alerto ang National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRRMC dahil sa paggunita ng All Souls at All Saints Day. Ayon naman kay NDRRMC spokesperson Mina Marasigan, isa sa ilalim sa Blue Alert status ang ahensya kung saan naka-standby ang kanilang mga tauhan sakaling kinakailangang rumesponde sa anumang mga contingencies. Kaniya magpapatuloy ang ahensya sa pagmonitor sa mga kaganapan kaugnay sa Todos Los Santos at Todos Los Almas, lalo na sa mga kababayan nating magtutungo sa mga probinsya para bisitahin naman ang kanilang mga kaanak na una nang namayapa. Ngayong araw, magpupulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo. Samantala, sa hiwalay naman balita, sa ating balitang alas 4. Balita a las 4. Pinaiimbestigahan naman sa Kamara ni Valenzuela Representative Sherwin Gatchalian ang modus operandi na tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kasabay ng panawagan na magsagawa ng top-to-bottom revamp sa Office of Transportation Security o OTS sa nasabing paliparan. Sa House Resolution number 2419 na inihain ni Gatchalian, inatasan nito ang Committee on Good Government and Transportation na magsagawa ng investigasyon. Hingi naman sa aid of legislation sa serye ng insidente ng laglag pala sa NAIA. Kanawagan din ng kongresista ng total revamp sa OTS kasunod na rin ng revelasyon ni Tarlac Representative Noel Villanueva na siya ay biktima ng lalaglag pala syndicate habang palabas ng bansa noong Agosto 2014. Ang hakbang ni Gatchalian na Vice Chairman ng House Committee on Tourism ay kasunod ng pagkabiktima sa OFW na si Gloria Ortines at isang 33 taong gulang na Japanese national na si Kazunobu Sakamoto na naaresto naman at ipiniidal sa umunoy pagbitbit ng pala sa kanilang paggahe. Balita a las 4. Balita a las 4. Balita a las 4. Sa iba pang mga balita sa ating balitang alas 4, asahan na ang pagsisikip naman at daloy ng trapiko sa dulong bahagi ng EDSA, partikular na sa northbound lane ng EDSA sa bahaging Taft Avenue. Ito ay dahil sa tuloy pa rin ang isasagawang road repairs ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang bahagi ng EDSA ngayong weekend. Partikular na isasara sa daloy ng trapiko ang isang lane ng EDSA southbound paanulukan ng Estrella at Buendia sa may Makati City upang bigyan daan naman ang paglalagay ng asfalto sa lugar. Magsisimula ang road repair alas 11 ng gabi bukas, Oktubre 30 hanggang alas 9 ng umaga ng Oktubre 31, araw naman ng Sabado. Balita a las 4. Balita a las 4. Balita a las 4. Yan ang mga pinakaunang mga detalye para sa ating balitang alas 4. Samantala naman sa lahat ng mga nag-aabang naman ng iba pa mga detalye, ibibigay namin ang pangalawang batch ng ating mga balita. Rumaragas at may init na kinalap mula sa loob at labas sa bansa para sa ating balitang alas 4. Samantala, itama muna natin ang ating mga oras natin sa DZRJ 8:10 AM, 8 Media Broadcasting Network, maging sa buong Pilipinas. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. This time check's brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. V-Fresh. Mahirap ang pagtatricycle. Halos sakto lang kita ko para sa pamilya. Dati naisip ko, paano kung magkasakit o maaksidente ako? Buti na lang, ang tuna namin nag-SSS Alkansya Program. Barya-barya, araw-araw. Kayang maipon, buwan ng kontribusyon. Ipon pong mas may pakinabang. Ngayon, kampante na ako. Buti na lang, may SSS. Araw-araw ipon, proteksyon sa biyahe. Mga kasama, mag-SSS Alkansya Program na. Punta na sa pinakamalapit na SSS branch. DZRJ 810 at 8 Media Broadcasting Networks, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ito ang DZRJ 810, 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, mga nagbabagang impormasyon. Alamin, pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Tolitz Laurenio. Balita, alas 4. Ihahatid ni Tolitz Laurenio, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Alas 4 na, sa pagtatapos ng araw, narito na ang mga nakalap na maiinit at rumaragasang balita sa loob at labas ng bansa mula sa silid pambalitaan ng DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Network. Narito si Rapido Tolitz Laurenio, ang inyong tagapagbalita. Balita alas 4. 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 Narito na mga iba pa mga detalye para sa ating balitang alas 4. Inihahanda na ng DILG ang training modules para sa mga lokal na opisyal na uupo pagkatapos ng eleksyon sa susunod na taon. Ay kay DILG Secretary Mel Senen Sarmiento, pangunahing tatalakayin sa nasabing seminar ang tungkol sa mga dapat gawin ng opisyal sa bawat lokalidad sa panahon na may kalamidad. Ito umano ang magsisilbing gabay ng mga lokal na opisyal para sa pangangasiwa na kanilang mga constituents sa panahon ng pagharap sa kalamidad tulad ng bagyo, flash flood at landslide. Inimok naman ni Sarmiento ang lahat ng local government units sa buong bansa na magpatupad ng mahigpit na mga ordinansa na makatutulong para matiyak na walang magiging casualty sa kanilang mga nasasakupan sa tuwing may bagyo. Binigyan din ng kalihim ang ordinansa hinggil sa pagbabawal sa pagbebenta ng anumang uri na nakalalasing na likido kapag may paparating na bagyo at pagpaparehistro sa lahat ng mga mangisda at batid na mga ito na bawal silang pumalaot sa tuwing may bagyo upang matiyak na walang madidisgrasya. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala naman, sa hiwalay na balita, meron tayong tatagaping live update mula naman sa ating kasamang si Nestor Gagitla mula dyan sa may field. Ito'y hinggil at kaugnay sa may, mula dyan sa may DOLE kung saan ang ating secretary na si Rosalinda Baldos pinarangalan ang pinakamagaling na proyektong pangkabuhayan mula dyan sa may DOLE o DOLE. Kasama natin si Nestor Gagitla. Nestor? Inilala at binagyang parangal na sa unang pagkakataon ni Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldos ang pinakamagaling na proyektong pangkabuhayan. Ito ay una sa kasaysayan ng piso at ng DOLE na ang benepisyaryo na tulong pangkabuhayan para sa manggagawa sa informal na store ay maging bahagi sa pagtatanghal kasama ng mga piso manager sa ginanap na 15 National Piso Congress. Ang 2015 Kabuhayan Awards ay napinasimula ni Baldos ay nasa pamumuno ni Director Ama Karisma sa tumpan ng DOLE Bureau of Workers with special concern sa pakikipagtulungan ng lahat ng DOLE Regional Office. Nagkaroon din ng preliminary at breakout workshop at pagkilala ng mga katangi-tanging benepisyaryong natulong pangkabuhayan sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program, kung saan ibinahagi ng mga benepisyaryo ang kanilang pinakamagaling na kasanayan, karanasan at pagsusumikap upang maging matagumpay ang kanilang negosyo mula sa Department of Labor and Employment. Mula pa rin dito sa DOLE, ito si Nestor Gagitla para sa DZRJ 810 Trimedia, ang hempilan ng bawat Pilipino. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Ang tinig naman ni Nestor Gagitla mula naman dyan sa may Department of Labor and Employment kung saan pinarangalan ang pinakamagaling na proyektong pangkabuhayan.
Sa iba pa mga balita, sa pagpapatuloy ng balitang alas 4, pinapaalala ng pamunuan ng National Capital Region Police Office o NCRPO na hanggang ngayong araw na lamang pwede maglinis sa mga sementeryo dito sa Kalakang, Maynila. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Chief Inspector Kimberly Molitas, na simula bukas ay hindi na maaaring magpasok ng anumang matatalas sa bagay gaya ng kutsilyo at mga bagay na pinagbabawal sa sementeryo. Nasa 8,000 pulis ang ipapakalat ng NCRPO sa 78 sementeryo sa Kalakang, Maynila. Samantala, maigpit naman ang bilin ni Philippine National Police Chief Director General Ricardo Marquez sa lahat ng kanyang mga regional police commanders sa buong bansa na siguraduhin ang kaligtasan ng publiko, lalo na ang mga magtutungo sa mga sementeryo. Kabilang sa mga inilabas sa direktiba ni Marquez ay paigtingin ang presensya ng mga pulis sa sementeryo, pagkaroon ng traffic management, paglagay ng mga police assistant desk sa lahat ng mga libingan, mayroon ding police assistant desk sa mga bus terminals, airports at mga seaports. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, ipinakilala naman ngayong araw na ito ang tambalang Senador Grace Poe at Senador Francis Chis Escudero, ang 12 kandidato nila para sa pagkasenador sa eleksyon 2016. Kabilang sa senatorial slate ay ang mga sumusunod na mga pangalan: dating Labor Undersecretary Susan Ople, dating Senador Richard D. Gordon, dating Senador Juan Miguel Zubiri, Valenzuela Representative Sherwin Win Gatchalian, Senador Vicente Tito Soto III, Attorney Lorna Capunan. Kasama rin sa listahan si Pasig Representative Roman Romulo, Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares. Samantala, kabilang din sa inilabas na listahan si dating Makati City Vice Mayor Edo Manzano, ACT-CIS Party List Representative Samuel Pagdilaw, Manila Vice Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, at kabilang din sa listahan si Senador Ralph Recto. Miyembro ng Liberal Party si Recto at Romulo, kung saan standard bearer naman si Manuel Marrojas II at running mate niyang si Camarines Sur Representative Leonor Lenny Robredo. Kabilang din naman sina Ople, Gordon at Zubiri sa senatorial ticket ng United National Alliance, sa pangunguna naman ni Presidential Aspirant at Vice Presidente Jejomar Binay at Vice Presidential Candidate Senador Gregorio Honasan. Natawaging Partido Galing at Puso o PGP ang tambalang Poe at Senador Chis Escudero. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, kaugnay pa rin sa ating eleksyon 2016, tiniyak ng COMELEC na maglalabas ito ng desisyon hinggil naman sa disqualification case or disqualification cases laban kay Senador Grace Poe bago matapos ang taong kasalukuyan. Ayon kay COMELEC Commissioner Arlene, kailangan nilang tapusin na maaga ng kasampang kaso sa COMELEC, ngunit alinsunod sa tamang proseso. Maaari aniyang maglabas sila ng kapasyahan sa kaso ng senadora sa kalagitnaan ng buwan nitong Disyembre. Nabatid na 3 disqualification cases ang inihain laban kay Poe sa COMELEC matapos itong maghain ng Certificate of Candidacy para tumakbo bilang Pangulo. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, niyanig naman ang magnitude 4.9 na lindol ang bahagi naman ng Don Marcelino, Davao Occidental kaninang umaga. Sa impormasyon mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naitala ang pagyanig dakong alas 10:32 ng umaga at may lalim na 64 na kilometro. Habang ang sentro ay natukoy sa 8 kilometro sa kanlurang bahagi ng nabanggit na lugar. Samantala, naramdaman din ang naturang pagyanig sa lungsod ng General Santos, sa lugar ng Sarangani at iba pang kalapit na lugar. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic in origin ang nasabing lindol. Gayunman, walang naitalang sugatan o kaya napinsalang ari-arian bunsod ng nangyaring pagyanig. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4.
Sa iwalay na balita, ayon naman sa Philippine Coast Guard, mabilis ang daloy ng pag-alis ng mga pasahero sa mga pantalan sa buong bansa. Batay naman sa kanilang monitoring sa nakalipas na 2 araw. Batay sa data ng PCG, kagabi ay halos 50,000 ang nasa mga pier, ngunit halos lahat ng mga ito ay nabigyan ng tiyansa makabiyahe dahil maraming barko naman ang available. Ngayong umaga ay nasa 37,000 ang mga pasahero naghihintay na makasakay patungo naman sa Visayas at Mindanao. Aminado naman ang PCG na nakatulong sa mabilis na biyahe, ang magandang lagay ng panahon at kalmadong lagay ng dagat. Sa kabila nito, tuloy naman ang kanilang mahigpit na monitoring, katuwang ang marina upang matiyak na walang overloading at walang mga kontrabandong na isasakay sa mga umaalis na mga barko. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Sa hiwalay naman balita, nanawagan naman ang bansang China sa US na magkakaroon ng pagpupulong naman sa pagitan ng dalawang bansa para mapag-usapan at maresolba ang mga issue matapos ang pagpapatrolya ng US warship malapit sa man-made island sa South China Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Lu Kang, suportado ng bansang China ang usaping pangkapayapaan hindi lamang sa bansang US kundi pati na rin sa karatig bansa. Umaasa si Lu na magkakasundo ang bansang US at China kaugnay sa nasabing usapin. Maliban dito, hinimok din ni Lu ang mga karatig bansa na may claim sa mga isla sa West Philippine Sea, kabilang na ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan na suportahan ang usaping pangkapayapaan imbis na makialam sa issue. Abatid na noong Martes ay pumasok ang missile-guided destroyer ng US Navy sa USS Lassen sa loob ng 12 nautical miles limit na itinakda ng Beijing sa reclamation project nito sa Subi at Mischief Reef sa Spratly Islands. Kasama ng destroyer ang USS Lassen ng P-8A Poseidon at P-3 surveillance aircraft ng Estados Unidos para magsilbing air cover at magresponde sakaling may mangyaring komprontasyon. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Mari naman tinanggi ni National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Attorney Angelito Magno na kanilang tauhan ang naarestong nagpakilalang agent ng kanilang ahensya sa Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Ito ay matapos maaresto ng City Anti-Illegal Drug Task Force ang isang Omar Nasep Arobento na nagpanggap ng NBI Agent 5 sa loob ng Rich Manor Inn. Inihayag ni Magno na wala silang tauhan na nagngangalang Arobento kaya ipinag-utos nito ang isang investigasyon. Sinabi ni Magno na kung sakaling totoo rin na kasama nila na aresto ng pulisya, hindi nila ito palalapasin at sasampa ng kaso kung sakali. Nakuha sa pag-iingat ng suspect ang 2 malalaking sachet na shabu na mayroong halagang 4,000 piso, ID at badge ng NBI. Una nang nahuli ni CAIDTF Deputy Commander Police Inspector Mario Mantala si Arobento sa loob ng Room 231 sa inilunsad na entrapment operation kagabi. Binanggit din ni Arobento na dati umano nitong boss si Ligan City District Officer Attorney Alex Caburnay na kasalukuyan na nakadestino sa NBI Northern Mindanao Office ng nabanggit na lungsod. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala naman oras natin sa buong Pilipinas, 30 minuto na makalipas naman ang ika-4 ng hapon. Sumayin nyo ang kabuuan ng ating mga balita para naman sa ating balitang alas 4. Uling magbabalik ang mga rumaragas at mainit na mga balita bukas para sa ating pasada balita tuwing katanghalian araw ng Biyernes. Kasama naman mga kapiling natin si Miguel Hill para sa pagpapatuloy at pagbibigay ng mga impormasyon at mga rumaragas at mainit na mga detalye. Samantala naman magandang balita para sa lahat ng mga nakikinig at patuloy na tumatangkilik sa inyong DCRJ 8 Tri-Media Broadcasting Network. Kung ikaw ay nakikinig sa DCRJ 8 araw-araw, pues eto na ang isang pasasalamat para sa inyo. Mag-text lamang po kayo ng inyong greetings o mensahe sa 0917-798-8910. Itin natin ang ating numero,
0917-988-8910. Huwag kakalimutan ilagay ang inyong buong pangalan, address at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa impila ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting Network. Ako naman, Rapido Tolitz Laureño, ang Tabayanan, 8 Derecho. Manatili nakatutok sa inyong DZRJ, 8:10 a.m. A-Tri Media Broadcasting Network. DZRJ 810 at 8 Media Broadcasting Networks. Ang himpilan ng bawat Pilipino.